Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina Espaloma at ngayon lalahad ko ang tutunan para sa daily devotion na pinamagatang Armor of God, na series na Full Armor of God. So, makasuotan, kasandatahan, no, na gabay sa atin na ating Panginoon. So, yung title natin is Armor of God, Shield of Faith, no? So, yung scripture po natin ngayon is Ephesians chapter 6, verse 16, and sinasabi po dito na, in all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Sa Tagalog, lagi niyong gawing pananggapan ng palataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng dyablo. So, yung katuruan po natin ngayon is number 1 is Christian are both offensive and defensive. So, sinasabi po dito na tayo mga Kristiyano is kailangan balance yung offensive and defensive. Kailangan balance yung dalawang yun. Hindi pwede kasi na nasa defensive ka pero wala kang offensive, no? Hindi daw po pwedeng ganun. Meron sa offensive pero wala sa defensive. Meron naman, yung katulad sinabi ko kanina, walang offensive pero merong defensive, no? Sinasabi din po dito na nagmamarcha tayo against Satan, no? And at the same time, we have defense. Depensa, no? At yung depensa natin na yun ay yung pananampalataya natin sa ating Diyos. So, hindi lang daw po isa dyan yung meron tayo, no? Kailangan po is dalawa. Christian are both offensive and defensive. Next is Satan flaming arrows include deception. So, yung mga palaso raw ni Satan is ginagamit niya para tayo manghina, para tayo atakihin, no? Like, hindi na tayo naglilingkod sa ating Panginoon, no? Yung mga uri ng kasalanan, pinanghinaan tayo ng loob. Ganun daw po yung mga palaso ni Satan, no? So, dito po sa flaming arrows, may pinakita po si Pastor Russell na 5 deceptions na nabanggit, no? And ang kailangan lang po doon na panangga is ang pananampalataya. So, ito yung 5 flaming arrows, no? Top 5 deception of Satan. Number 1 is doubt, wealth, flesh, pride, and self-centeredness, no? Yung 5 po yan is kailangan lang daw po natin pagkatiwalaan ng ating Panginoon Diyos, and lahat yan is malalabanan, no? At ang panlaban nga natin doon sa 5 flaming arrows na yon ay yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. So, Satan's flaming arrows include deception. So, kailangan na natin magtiwala kay God, no? So, next is the shield of faith is complete trust in God. Sinasabi na kahit na nasa time tayo ng pagdurusa sa buhay natin, kunwari ko sa buhay mo, sa buhay natin, may mga pagsubok tayong pinagdadaanan, nandun na tayo sa point na parang wala na tayo, ganun, no? Sinasabi dito na hindi pa rin tayo bibigay sa mga palaso ni Satan, no? Kailangan natin magtiwala kay Jesus Christ. Huwag tayong magpatalo, huwag tayong magpauto, huwag tayong bibigay sa mga palaso ni Satan, no? Kasi yung palaso na yun, yung mga palaso na ginagamit niya sa atin, is ayun yung magpapabaksak sa atin bilang Kristiyano. So, pagkatiwalaan natin kung ano yung sinasabi ni God, pagkatiwalaan natin kung ano yung mga pangako niya sa atin, na siya yung mag-ari sa buhay natin, no? Siya lang ang tuturing natin na God, at siya lang susundin natin sa ating buhay. So, bilang application po, number 1 is be both offensive and defensive, no? Sinasabi dito na hindi lang daw po puro tayo laban, no? Hindi lang puro sugod, no? Kung wala tayong pananampalataya. So, kailangan may pananampalataya tayo habang lumalaban tayo, no? Kasi kapag tinamaan ka ng palaso ni Satan, tapos wala kang pananampalataya, finish ka, no? Patay ka na agad. So, dapat may pananggalan tayo, which ang pananampalataya natin sa ating Diyos, no? So, you need to be offensive and defensive, no? So, kailangan natin i-disciple yung nation. Ayun nga yung gusto nito doon, disciple the nation, no? Simulan natin sa sarili, susunod sa family, next is community, and also nation, no? So, that's being offensive and at the same time defensive. Hindi tayo magpapalason kay Satan.
Next is fight deception with faith. Sinasabi dito na lalabanan natin yung pandarayan ni Satan sa pamamagitan ng salita ng ating Diyos, no? So, paano natin malalabanan yun? Fight deception with faith. Let's put our faith in God's word. And isa puso at isa isip natin yung mga salita ni God, yung mga word ni God, no? Kasi ayun yung gagabay sa atin. So, yung mga doubt natin, kapag nagkakaroon tayo ng doubt, lagi natin isipin na may pananampalataya tayo sa ating Panginoon, no? Kapag may pananampalataya ka, kumbaga isusurrender mo lahat doon, and maging result nun is maging, ano mo yun, yung sasagutin ni Lord lahat ng pangailangan mo or problema mo, basta may pananampalataya ka sa Kanya, tagtitiwala ka sa Kanya. So, fight deception with faith. And lastly is practice trusting God completely. Pagkatiwalaan natin ng Diyos ng buong buo, 100%, no? So, daily routine na put trusting God completely, no? Hanggang sa maging habit na natin yon at masanay tayo na magtitiwala tayo sa ating Panginoon, no? Everyday yan. So, nabubuhay tayo sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. It's a practice, no? Practice trusting God completely. Buong buo 100% na pagtitiwala sa ating Panginoon at walang pag-aalinlangan. So, ayun po yung aking tutunan ngayong devotion sa armor of God, shield of faith, no? Yung armor ni God sa atin is ang kanyang ang pananampalataya sa Kanya. Sa pamagitan nun is maliligtas tayo. So, sana maisabuhay natin, ma-share natin sa iba, and ma-apply pa natin, no? Na yung mga ating natutunan. So, thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating